tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. Buhaya, mga plunderer. Kaya dapat umayo kayo mga kababayan. Bukas, one time, big time. Lahat ng pwede, pumunta kayo. Bawat Pilipino, pumunta kayo. Yung mga nasa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, mahal ang traffic, mahal ang aeroplano eh. Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mindanao, lahat ng area. At kung ninyo, mag-live kayo, ipakita nyo at minomonitor tayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say, it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. Mabuhay ang mga retired military officers at kagaya ni Captain Tado. Pero bago tayo magsumata, pakinggan natin si retired Major General Felizardo Simoy, Filipino Guerrilla Forces, naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ngayon naninindigan para sa katotohanan dito sa Itsas Rank. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? SPA! Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? O bakit sinasabi nila there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila
ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yun lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy ng Armed Forces of the Philippines. Dumami na po tayo, mga kababayan, at magsasalita ulit. Larawan kapulisan, nandito mga retired militar. Okay. Magkakaroon tayo ng immediate press conference muna. At dumami tayo dahil dumating na ang mas maraming mga pulis pa. At tayo isisecure nila. Babantayan nila tayo para tayo ay maging mapayapa sa ating mga pagtitipon. Yun po ang dahilan kung bakit nandito sila upang mapakinggan nila tayo. Ulitin po natin, marami pong mga retired military officers and police officers na kasama po dito. Nila Captain Dado at nila Colonel Mitran at nila General Simoy at si Colonel Carillo. Colonel Yu sa police sector. At marami pang iba. Pero patawag natin muna at bibigyan ng pagkakataon si Captain Dado para sumagot, Colonel Soparan. Para sumagot sa mga tanong, Captain Dado, samahan kita dito sa tanong. Okay, go. Captain Dado and General Simoy and Colonel Mitran, please come forward para sa isang immediate na media briefing or press briefing sa mga vloggers na nandito. Shoot, Brother VMR ang mauna. Ayan, hello. Okay, go ahead. Ayan, Wait lang. Okay, Ayan, ano? isang magandang gabi po sa iyo, Captain Supremo Dado. Nandito po kami sa mga vloggers, lahat nandito po kami. Kukuha lang po kami ng reaksyon. Ano po ang inyong reaksyon doon, Captain? Si BBM kanina ay nagpalabas po ng isang pahayag na iniurong na raw po niya ang impeachment na inahain nila kay BP Sara. Ang suporta daw niya, inatras na niya. At hindi niya sinusuportahan ang anumang complaints of impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya, huwag kayo magsabi na natakot. Kayo naman. Natakot lang daw! Yun nilakas ko pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway ng konting elbow room na kaya niya ginawa yon kasi nahimasmasa nakita niya. Dahil sa mga vlogger, mata natin mga vlogger, Yes! na sinasabi na mali yung kanyang naging reaksyon dun sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalakpasin yun. Bakit nahimasmasan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalakpasin yun at tatayuan nila yon na labag sa konstitusyon, hindi palalagpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun yun. Kaya naimasmasan. Nakita nila na mas kapangyarihan ang taong bayan. Kaya doon kayong maniwala. We the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo niraratify, kung hindi kayo approve, bawat section, bawat amenda na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan. Kung hindi pumayag ang taong bayan, ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng konstitusyon. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasaan ang armed forces, at saka mga PNP. Makinig kayo. AFP at saka PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang layo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordained, pinaspasan natin. Binigyan nyo na ininga. Lahat ng nakalagay sa konstitusyon,
Yon ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya hindi pwedeng baluktutin. Hindi pwede. At ang nagtatangka na baluktutin yan, kalaban ng taong bayan. Yun, klaro. Pangalawa, may tanong dito mula kay Bisdak para sa mga vloggers. Bisdak, go ahead. Bisdak, At audio. ano po ang inyong gustong ipaabot sa grupo nila Captain Dado na dumalo ngayon sa Shrine Vigil ng mamamayang Pilipino? Captain Dado, maraming salamat po sa inyong kabayanihan at katapangan na nakasama po namin kayo ngayong gabi dito sa It's a Shrine. One time, big time. Kap, ito po yung katanungan ho. Ano ho ang inyong masasabi na itong NBI ay pinasumpina na ho si Vice President Inday Sara Duterte at bukas nga ho yung nakatakdang araw na dapat humarap si Vice President Inday Sara sa NBI. Kailangan pa bang humarap ni Vice President Inday Sara sa sumpina ng NBI dahil doon sa pag pinatay umano si Vice President Inday Sara ay meron sa umanong inuutusan na mag-revenge para sa kanyang kamatayan at hanapin si Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Bago sagutin ni Captain Dado, idugtong na natin. Ngayong araw din po, Captain Dado, nag-file ang Philippine National Police ng criminal complaint kay Inday Sara Duterte for disobedience to local authorities. At ngayon ay may isa pang kasong ipapile sa pagtatangka sa buhay or attempt of assassination. Captain Dado, dalawang tanong yon. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal na halal ng mamamayang Pilipino, anong reaction sa ginagawa ngayon ng NBI at PNP? NBI, kung nakikinig kayo, tsaka yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million na pumunta. Bakit nyo pipirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong. Huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan itong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso. Wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensa yung sarili niya. Walang kaso yun. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Yung magnako ka. Rambe. Yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa. Yung magnakaw ng pera, problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, natutuwa ba tayo? Hindi. Kaya kami galit. Malacanang, kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin, sasamahin kayo, bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. Travis, anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung SALE ninyo at hindi tumugma doon sa mga pagkari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi tumama, sisigilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung pinuro? 2004 pa. Yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin. Yun lang. Walang pwedeng pumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapataik sa mga tarantado na inayupak ng mga buwaka ng inang yan. Huwag kayong Sorry, nagmura.